Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Life Guide Ministry. Narito po tayo ngayon. Ang ating paksa ay tungkol sa 4 na bagay sa paghuhubog ng mga bata para sa Panginoon. Raising up children for God. You know, when we celebrated the birthday ng aking apo na si Lana was has just turned 1 year old and obviously do not understand what and why we celebrate. Probably or later, hopefully she will. Now we prepared good food, we hung balloons, we had gifts for children and games, we invited friends to celebrate her birthday with us. Some kids performed special numbers and really we have lots of fun. Pero habang kami ay nagdiriwang, may mahalagang tanong na namumuo sa aming mga isipan. Ang tanong na ito ay para sa mga magulang ni Lana at para na rin sa lahat ng nagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang tanong ay ganito: paano huhubugin o palalakihin ang mga bata tulad ni Lana para sa Diyos? Bakit? Sapagkat kahit magdiwang kami ng magdiwang para sa bata, ngunit kung hindi magiging tama ang paghuhubog kay Lana at mga bata, for that matter, ay magiging walang saysay ang mga pagdiriwang. Naalala ko nung pinalalaki pa lamang namin ng aming 3 anak, isa na rito yung magulang ni Lana, siyempre pinagbubulayan namin ang taon na ito ng aking may bahay. Mabilis naming natanto na hindi pala pwede akalain na magagawa ang paghuhubog ng bata overnight. Ito ay lifelong process. Kailangang matanto yan. Natanto namin ng aking may bahay na may ilang kondisyon na kailangan ng bawat magulang na isaisip at iset up sa paghuhubog ng mga bata para sa Panginoong Diyos. Kung tatanggapin at ipamumuhay ang mga ito sa biyaya at tulong ng Diyos, hindi malayong magiging tagumpay ang inyong paghuhubog ng mga batang ipinagkaloob ng Diyos at ipinapaalaga sa inyo. Now, ano yung mga kondisyon na yon? Una, kung tatantuhin na ang mga bata ay pag-aari ng Diyos, hindi ng magulang. Maraming magulang kasi nag-aakala na pag-aari nila ang kanilang anak dahil daw galing sa kanilang pisikal na katawan. Totoo yan, partly. Pero ganito ang pahayag ng Diyos sa Biblia. Doon sa Ezekiel 18:4, ganito sabi, makinig kayo. Akin ang lahat ng may buhay, maging ang buhay ng mga magulang o buhay ng mga anak. Sabi ng Diyos. Diyos ang may-ari ng bata at miski ng mga magulang nila. Ganito pa ang pahayag sa Salmo 24:1, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Just to make a point, no? Walang hindi pag-aari ang Panginoon Diyos. Ito ay katotohanan na kailangang unang isaisip at tanggapin ng bawat magulang na nagnanais itaguyod at palakihin ang bata sa Panginoon o para sa Panginoon. Hindi tayo ang may-ari ng mga anak natin kung hindi Diyos. Now, you see how we view ourselves in relation to God's Word and truth will define how we will form and raise kids. If we see ourselves as owners of our kids, more likely we will raise them up according to our philosophy and ways of interacting and disciplining kids. We may have our own expectations and demands on kids that may not really reflect God's will. We may be using methods that are far from God's command, direction, and instructions. It would possibly create far more stress and problems of upbringing for us and to our kids as well. You see, the dynamics will be different if we accept God owns the kids. When we view ourselves as stewards, tagapangalaga, tagapangasiwa, not owners, then we would value, respect, and treat children the way God expects us to.
We will have less burden and guilt too as we bring them up. That is the first condition we should first accept and establish if we hope to raise kids for God. Now, ang ikalawang kondisyon, kung ipakikilala ang bata sa tunay na magulang niya, na kailangan sadyang ipakilala ang bata sa tunay na may-ari sa kanya. Naghahanap ang bata ng tunay nilang magulang. Subukan mong ipalam sa isang ampon na may tunay na biological na magulang siya. Ang natural na reaction na itatanong, sino ang tunay na magulang ko? Nais niya itong makilala, mayakap at makausap. Kung sa makataong kaisipan, kahit na anong sama ng orihinal na magulang, hinahabol pa rin ang anak nitong napaampon. Lalo pa kaya kung ang totoong magulang na nahiwalay lamang sa sariling anak. Sa totoo lang, sadyang nahiwalay ang tao sa Diyos ng kanyang spiritual na magulang gawa ng isang bagay, kasalanan. Yan ang sinabi sa Isaiah 59 verses 1 and 2. Pinili na magrebelde ng tao at napahiwalay sa magulang niya, ang Diyos. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga nawalay na anak, isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang hanapin ang mga nawalay na mga anak. Ganito pagkakapahayag sa Lucas 19:10. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala o nawala. Na tayo mga magulang ay katiwala lamang ng Diyos at isa ring makasalanan at kurap ang likas nating pagkatao. Binaluktot ng sinful nature ang ating mga pananaw, mga kaalaman, palakad sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin kayang itaguyod at palakhin ng tama ang mga ipinagkatiwalang bata sa atin. Inaamin ko na hindi ko kaya silang taguyod o itaguyod kung labas sa biyaya at awa at pangaral ng Panginoong Diyos. Tiyak na malalagay sa alanganin at kapahamakan ng mga bata kung walang patnubay ng Diyos. Now, we really don't know how to provide, protect, prescribe what is good for them no matter how much we believe we love them. You know, God's love is far, far more than we ever could love these kids. God's instructions, discipline, and admonitions are what they really, really need. We fall short. Very, very short. Ito ang dahilan kaya sinabi ni Jesus sa Mateo 19:14, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Now, paano gagawing palapitin ang mga bata kay Jesus? Ipakilala at ituro kung sino ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay, tunay nilang magulang. Ituro bakit kailangan nilang mahalin ng Diyos at galangin at sundin. That way, children will begin to realize who to love, who to trust, who to listen, and who to obey in their lives. Eventually, they are to understand their own sinfulness and rebellion when they reach the proper age of spiritual understanding. They are to reconcile, therefore, with their spiritual parent by repentance or turning away from sinfulness and surrender themselves to Christ as their Lord, as their Savior, and as their King. When you do that, as part of your stewardship assignment from God, God will grow them Christ-like. It will be, of course, a blessing to you as their steward when they grow up. Na ikatlong kondisyon, kung palalakihin ang bata sa disiplina at mga aral ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang mo ipapakilala, talagang gigiyahan mo at ipangangaral mo mga tagubilin ng Diyos sa pagdidisiplina sa batang itong iniatang sa iyo bilang your assignment. Ito ang pahayag sa Deuteronomy 6. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon.
Sa madalit sabi, 24/7 yan. You've got to instruct them in the admonition of God. Now, pansinin na ang unang bahagi ng utos na yon ay para sa magulang mismo. Talatang 5 hanggang 10. Ikaw muna ang mauunang umibig sa Diyos ng iyong buong puso't kaluluwa at ng buong sarili. Ang ikalawang bahagi ay utos na gagawin ng magulang sa pagtuturo sa mga bata doon sa talatang 7. Now, paano specifically pakikita ang ating pag-ibig sa Diyos at sa mga anak batay sa mga utos na yan? Ganito ang pahayag sa Exodo 20:3 hanggang 17, no? Pick upin natin yung mga importante. In relation to God, ikaw bilang magulang, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos-Diyusan sa harap ng Diyos. No? Anumang bagay na ipinapalit ng magulang natin sa Diyos, sa ating puso, ay tatawaging Diyos-Diyusan. Ano ang mga example ng mga Diyos-Diyusan na yan? Gaya ng sariling anak mo o pamilya mo ay maaari maging Diyos mo ng mga magulang. Sapagkat ito ang pinaghahari mo sa iyong buhay kaysa pagharian ka talaga ng mismo ng Diyos muna. Ang salapi, ang kapangyarihan, katanyagang, karir, trabaho at ano sino man bagay ay maaari maging Diyos-Diyusan ng magulang. Masamang ugali yun na dapat iwasan ng magulang at inuutos ng Diyos na hindi dapat mangyari sa isang steward kung ikaw nga ay talagang pangasiwa ng Diyos sa iyong mga anak. Diyos lamang ang dapat maghari sa iyong buhay, sa iyong tahanan at sa iyong mga anak. Yan ang unang mong palatatandaan. Now, in relation to children, parte na kanilang pagpapakabanal, sanctification, ididrill mo sa puso, kaluluwa at isipan ng mga bata ang mga sumusunod, gaya ng iyong pagdidrill din sa iyong sarili ng mga ito. Batay doon sa utos. May mga ilang mahalaga, huwag kang papatay sa isip, sa salita at sa gawa. Huwag kang mangangalunya sa isip, sa salita at sa gawa. Huwag kang magnanakaw sa isip, salita at sa gawa. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa, sa iyong isip, salita at sa gawa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki, ang kanyang aliping bayo, o ang kanyang bakaw, ang kanyang asno, anumang bagay ng iyong kapwa. Wala kang gagawin gayon. No? At yan ay didrill mo sa sarili mong puso at sa sarili mong puso ng iyong mga anak na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Yan ang mga bagay na ipapakain at ipamumulat sa mga magulang at anak mula sa mga salita ng Diyos araw-araw. Gaya ng sinabi, gaya ng pagpapakain din naman sa physical na katawan. Kung pinapapakain mo ng 3 times a day, gayon din, papakainin mo ang kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isama mo sa pananambahan tuwing linggo ang mga bata. Hebrews chapter 10:25, paalala yan. Manalangin at isama ang mga bata sa pananalangin sa anumang mga bagay na gagawin, desisyon na gagawin. At yan ay dapat na ipapractice sa kanila. Iiwas mo sila sa mga katuruan, makakasama na lalaso sa kanilang buhay na maraming ipinapahayag sa mga social media and so forth and so on. Babantayan mo yan at mga bagay na taliwas sa utos ng Diyos. Okay? Ika-4 na kondisyon, kung ipamumuhay ng magulang ang pagiging mabuting halimbawa. Kaya ang magulang ay ang dapat niyang unang suriin ay ang kanyang sariling puso. Sinabi ni Jesus sa Mateo 15:8-9, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lamang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin sapagkat ang mga ituturo nila ay mga utos lamang ng tao. In other words, madali magsambit na ikaw ay naniniwala sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, ngunit kailangan mapatunayan ito hindi lamang sa sambit ng ibibig, kundi kailangan makita ito sa iyong pamamagitan yun lang. Halimbawa, kaya kailangan bantayan ang laman ng iyong puso kung totoo nga ba sa Diyos, sa iyo ang Diyos upang makapaglatag ka ng tunay na halimbawa. Hindi ka lamang nagpapalabas o fake sa harap ng Diyos at mga bata. Kailangan totohanin mo iyong ipinahayag mula sa salita ng Diyos. Kaya nga sinabi sa Santiago, James 1:22, wag lamang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi dito. Dahil kung hindi, sino dinadaya nyo? Dinadaya nyo lamang ang sarili ninyo.
alam ng Diyos ang lahat ng bagay at walang maitatago. Ganito ang pangaral ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 4:12b. Maging halimbawa ka sa mga mananampalataya, kasama na iyong anak, sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ayan ang kailangan tandaan ng magulang. Mawawalang bisa kasi ang mga pangangaral at pagdidisiplina mo kung ikaw mismo ay hindi naman nagpapakita ng totoong pagsamba, totoong pag-ibig at totoong pagsunod sa Diyos. Mahal ng mga kamagulang, itong tanong na ito ay tinatanong ko rin sa sarili ko parate because we are all imperfect. Kumusta ang iyong pagiging halimbawa? Kumusta ang ating pagsunod sa salita ng Diyos? May malalaking pananagutan tayo sa ating Panginoon kung hindi natin ipatutupad ang mga kondisyon kailangan sa paghuhubog ng mga batang pag-aari ng ating Panginoong Diyos sa buhay na ito. Nawa, gampanan natin ang ating tungkulin ayon sa patakaran ng ating Diyos. At kapag nagkagayon, tunay at makatotohanan at makahulugan ang ating pagdiriwang sa kaarawan ng mga batang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Gaya ng aking apo na si Lana at gaya ng inyong mga anak. Naway mapagpala po kayo at naway mangyari po nawa ang kalooban ng Diyos sa inyo. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, tulungan mo kami maipatupad ang 4 na kondisyon na yan sa aming mga buhay upang mabigyan ka ng kapurihan at maitaguyod ang mga buhay ng mga batang inilagay mo sa amin tagubilin upang sila lumago at lumaki ayon sa iyong simulain. Panalangin namin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong tagapagligtas na si Jesus. Amen. Go in peace. Okay, sa muling susunod na video, see you again. God bless. Bye!